Lubog din sa baha ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet dahil sa walang tigil na ulang dulot ng bagyong Emong at Habagat. Nagmistulang lawa ang mga taniman dahil sa baha. Inaalam pa ang laki ng pinsala sa mga pananim at dami ng mga magsasakang apektado ng masamang panahon. Sa pool naman sa video, ang pagguho ng malaking bahagi ng bundok sa taas ng Quezon Road ngayong Biyernes ng umaga. Halos matakpa ng bukanan ng tunnel sa Quezon Road sa dami ng gumuhong lupa. Pinalilikas na ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Nasawi ang isang barangay tanod matapos pagtatagain ng isang lalaki sa Rodriguez, Rizal noong Miyerkules ng madaling araw. Kinukunan pa ng sospek ng video ang krimen gamit ang kanyang cellphone. Sa footage na na-recover ng mga otoridad, natutulog ang biktima sa tabi ng mesa sa isang tindahan nang lapitan ng salarin at ilang beses na pinagtataga. Isinugod sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Sa investigasyon ng Rodriguez Municipal Police, lasing umano ang sospek at napag-initan lang ang biktima. Depensa ng sospek, minura umano siya ng biktima bago nangyari ang pananaga. Nakainom din umano ang tanod at nagpapahinga lang sa tindahan. Nahaharap ang sospek sa kasong murder. Buryong lang yung suspect natin at nakainom nga nung nangyaring yun. Wala tayong nakitang motibo kundi talagang napagtripan lang talaga. Kasi sino ba namang pumapatay na ibibidyo mo pa yung sarili mo? Minura niya ako. Hindi po tulog yun. Kasi ako sa pagmumura niya sa akin, Napuno kayo? napuno na ako eh. Sugatan ang isang babae matapos manlaban sa lalaking nagtangkang mang-hold up sa kanyang tindahan sa Candelaria, Quezon itong Huwebes ng gabi. Sa CCTV video, panoorin po natin, dumating ang suspect sa tindahan at nagkunwaring customer. Natunugan ng biktima na may masamang balak ang suspect kaya ikinandado niya ang pinto at bintana ng tindahan. Doon na tinutukan ng baril ng lalaki ang biktima. Binuksan ng babae ang pinto para tumakbo palabas pero sinalubong siya ng hold-upper at puwersahang pumasok. Nanlaban ang babae kaya pinagbabalya siya ng suspect. Tumakas ang lalaki matapos umanong makitang paparating ang mga security guard ng subdivision na nakapansin sa kaguluhan. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo. Pinaghahanap na ng Candelaria PNP ang suspect. Patay ang isang motorcycle rider matapos bumangga sa poste sa EDSA Cubao Underpass ngayong Biyernes ng madaling araw. Nakahandusay na sa kahabaan ng northbound lane ng underpass ang biktimang lalaki at nakahambalang sa kalsada ang kanyang motorsiklo ng datna ng mga otoridad. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Sa inisyal na investigasyon at salaysay ng ina ng biktima, pauwi galing trabaho ang rider. Maaring nawalan umano siya ng kontrol sa pagmamaneho dahil madulas ang kalsada dulot ng mga pag-ulan. Susunod, Elise Hoson at Makoy De Leon kinumpirmang tuluyan na silang nag-break up. Abangan sa pabalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik ang TV Patrol Express. Balik po tayo sa balitaan. Pumanaw na ang 1980s icon ng professional wrestling na si Hulk Hogan sa edad na 71 taong gulang. Ayon sa Florida Police, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isang insidente ng cardiac arrest sa tahanan ni Hogan sa Clearwater City nitong Huwebes. Isinugod siya sa ospital pero nasawi rin. Dahil sa husay sa wrestling at karisma ni Hogan, sumikat ng gusto ang pro wrestling at humatak ng milyon-milyong viewers sa buong mundo. Ako, nung bata po ako, talagang patok na patok. Ito, lumabas din siya sa ilang TV shows, pelikula at maging sa ilang video games.
Naluklok sa WWE Hall of Fame noong 2005 si Hogan na ang tunay na pangalan ay Terry Bollea. Base sa mga ulat, ilang taon na siyang dumaranas ng mga issue sa kalusugan. Alamin po natin ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist si Ariel Rojas. Ito Ariel, hanggang kailan itong ulan? Good news ngayon, Tito Jeff, dahil papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Emong bukas, araw yan ng Sabado. Baka matapalayo na yung bagyo, no? Hahatak pa rin yan ng habagat. Huli pong namata ng Tropical Storm Emong sa dagat na sakop ng Sabtang Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour. Mabilis yung kanyang pagkilos pa north-northeast sa bilis na 40 kilometers per hour. Meron pa nakataas na signal number 2 dyan sa Batanes, maging sa Babuyan Islands. At signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Apayao at sa mainland Cagayan. Inaasahan no, sa paglayo nitong bagyo dyan sa Northern Luzon ay hihatak po yan ng habagat kasama nung dalawa pang nauna ng mga bagyong lumabas o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya kahit malayo na, meron pa rin aasahang mga kaunting pag-ulan hanggang sa susunod na linggo. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend sa Luzon po, aasahan pa no, may kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming bahagi, lalo po sa Northern at sa may Central Luzon, maging sa may Mindoro ngayong Sabado at Linggo. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, uulan din sa Palawan, maging dyan sa Panay, at bandang hapon po ng Sabado at Linggo may mga pag-ulan din dahil sa thunderstorms sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Caraga at Davao Region. Tayo sa Metro Manila ay magiging maulap pa at meron pa pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong Sabado at Linggo, although hindi na yan kasing lakas ng mga pag-ulan ng mga nagdaang araw. Yan po ang latest at ang magiging weather natin for the weekend. Tito Jeff, may tanong ka pa ba? Ariel, inaabangan din siyempre ang SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ano yung inaasahang panahon dito sa Metro Manila sa Lunes? Nakikita natin na medyo maula. Pwedeng sumilip yung araw sa umaga, pero pwede rin yung mga pag-ulan dahil nga may habagat pa rin sa madaling araw at bandang hapon kung kailan nga posible ang oras ng SONA ng Pangulo. At siyempre, Ariel, binabantayan din natin bukod siyempre doon sa mga bagyo ay yung dami ng buhos ng ulan na naranasan ng Pilipinas sa mga nakalipas na linggo. May updated ka bang datos? Kakakuha lang natin kanina no, sa Sangli Point sa Cavite City, in just 1 week, lagpas 1,000 millimeters na ulan ang binuhos. Ibig sabihin po ay 2 buwang ulan yan no, doon sa Sangli Point. At yung taas niyan siguro mga nasa abot bewang ng tao na 5 feet ang taas. At yan, siguro kada oras in the past 7 days, nasa 6 na litro ng tubig ang binubuhos sa kanyang location. Pangalawa po ay itong bahagi naman, dito sa may Quezon City actually, lagpas 700 millimeters yung ulan na binuhos. In the past 7 days, lagpas 1 buwan yan na dami ng ulan for the month of July. So talagang grabe ang ulan, kaya naman maraming bahagi ng Pilipinas ang nakaranas ng grabing mga pagbaha, pagguho ng lupa at mudslides. O lalong-lalo na sa Northern Luzon. Maraming salamat, Ariel Rojas. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Tinuldokan na ni Elise Hoson at Macoy De Leon ang mga umuugong na balitang hiwalay na sila. Sa isang joint social media post, kinumpirma ng dalawa na hindi na sila nagsasama kasama isang video na masasayang tagpo kabanding ang anak na si Feliz. Ayon kay Elise, pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya. Sinubukan umano nila ni Macoy na mabuo yun sa higit 5 taon, pero dumating na umano ang puntong kailangan nilang bumitaw para sa kanilang healing at growth. Hindi naman itinuturing ni Elise na kabiguan ang desisyon nila ni Macoy. Hindi umano siya nagsisisi sa kanilang naging pagmamahalan. Sinabi rin niyang magkasama pa rin silang magpapalaki kay Feliz. Humingi naman siya ng pangunawa at respeto mula sa publiko. Hindi umano kailangan gawa ng espekulasyon ang kanilang paghihiwalay. Nabuo ang pagmamahalang maklis noong naging housemate sila sa Pinoy Big Brother.
Isa pang celebrity hiwalayan. Nagdesisyon na rin sina Heaven Peralejo at Marco Gallio na magkanya-kanya na ng landas, pero giit ni Heaven na magkaibigan pa rin sila ni Marco. Ayon kay Heaven, sa tuwing nagkikita sila ng ex-boyfriend ay wala namang nagiging problema dahil bago pa sila maging couple ay maganda ang samahan nila bilang magkaibigan. Humiling din siya ng pangunawa sa mga taga-suporta ng kanilang love team. Naging matipid noon sa pagkumpirma ng kanilang relasyon sina Heaven at Marco. Pero nakita naman ng netizens kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa sa social media. Pumirma ng management contract sa Star Magic ang ilang bagong rising kapamilya stars ngayong Biyernes ng hapon. Kabilang sa mga bagong miyembro ng Star Magic family, ang anak ni Sunshine Cruz at Cesar Montano na si Angelina Cruz, anak ni Gladys Reyes at Christopher Rojas na si Christoph, anak ni Patrick Garcia na si Michelle Garcia, Time to Dance champion Ice Almeria, up-and-coming actor Inigo Jose, at ang anak ng direktor na si Neil Arce na si Joaquin Arce. Nirepost pa ng aktres na si Angel Locsin ang video ni Joaquin kung saan sinabi niyang proud siya sa achievement ng kaniyang stepson. Excited na rin umano siyang makatrabaho si Joaquin. Handa na rin magpakitang gilas ang Nature Sisters at mga pamangkin ni Asia Songbird Regine Velasquez na sina Ezri, Julia at Tasha. Mapapabilang na rin sa kapamilya managed artists ang fitness coaches and couple na sina Tony at Jim Saret. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Speaking of hiwalayan, hiniwalayan ako na aking partner ngayon para kay Ariel Punta ka Rojas. dito ka na. Okay, so kasama pala ako. Ito na yung Friday group. O paano? Matapos po ang mahabang linggo ng Buti naman pag-ulan. nag-invite kayo. Oo, grabe ka naman. Diba? Ang oras po natin, magpa-5:45 na po. Yung mga nagtatapos po ng trabaho, bilis-bilisan nyo na po. Yung mga nagtatapos po ng trabaho, bilis-bilisan na po. Uwian na, Friday na, happy weekend. Si Ariel na unahan pang umuwi tayo. Nung magtatrabaho pa kasi siya, sabi mo tapusin yung trabaho. Uy, hindi ako magbabayad ng overtime. Ariel, dito ka muna. Ba't umalis ka? Magtrabaho ka pa muna. Kala ko tapos na yung... Ariel, syempre, kahit na yung ibang lugar, medyo konting ulan, yung Northern Luzon, specifically yung Batanes, kailangan pa rin, ano bang ibig sabihin ng signal number 2 para sa mga hindi pa sigurado kung gaano kalakas yun? Pero yung Batanes, sure na alam nila yung signal number 2. Medyo malakas na po yung bugso ng hangin, no? Pero di naman na kaya magpatumba ng mga puno or ng mga kahoy. Apart from that, no, yung mga pagulan din, ang good news na bawasan na. Meron pa rin mga pagulan po, pero hindi na sobrang malalakas. Meron pa mga yellow warnings na nakalabas or nakataas sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Zambales, Bataan, parts ng Palawan at sa Antique. Pero yung Metro Manila po, wala ng heavy rainfall warning. Okay. Ariel, taga-Tarlac ako. Si Andrea Tagines may tanong sa'yo. Yes. Ariel, Ano taga-Tarlac ako. Kamusta sa Tarlac sa weekend? Okay. Ma-advise mo, pwede ba ako umuwi? Or dito na lang ako? Pwede ka pang umuwi. May scattered rains lang. So, hindi naman na kagaya ng mga pag-ulan the past days, no? Pwede ka nang umuwi. Maglalakad ka ba? Pauwi? Visit the family, bakit? Kung maglalakad. Yung mga weekend, syempre, mag-a-adjust. Bakit naman maglalakad? May lakad, hindi may lalakad. Hindi, maglalakad. Hindi, maglalakad. ka lang. Alay lang. Sometimes hindi tayo nasa Dito. same wavelength. Kailangan mo na mag-weekend. Kung hindi nyo It's pa been po tough. halata, At Friday iyan, na po talaga, no? Okay na, tama na. Wala At na po iyan, nagkakaintindihan dito. At iyan ang mga nagbabagong balita. Huwag mo kalimutan mag-LSSC. Ako gusto ko na umuwi. Mag-like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Uuwi na ng Tarlac, si Andy Tagines. Ako naman sa QC. Ako po si Denise Tensay. Mga kapamilya at mga ka-face card, bukod sa YouTube at TikTok, napaparoon na rin ng live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Tumatawa po si Arlene Delgado at si Andrea Tagines. Ako po si Jeff Canoy, siya po si Ariel Rojas. Maraming salamat. Happy weekend! Love you. At ingat, kapamilya.